Purihin ng Panginoon sa gabi nito. Kayo ba mayroong iniidolo ng mga tao? Marahil bayani, presidente kaya? Idol di ba si Pinoy? Hindi kaya artista? Yun. Maraming nag-iidolo niyan. Bakit nyo ina-idol sa mga artista? Dahil sa kanilang kahangahangang mga katangian. Diba? Sila ay maaaring tulad ng bayani, matapang, lalaki, makisig, gwapa, gwapo, matalino, mabait, matulungin. Kaya naman, talaga namang kumahanga tayo sa kanila. Pero paano naman tayo? Hanggang tagahanga na lang. Eh, hindi tayo tulad nila na meron kayo nag-a-idol sa atin. Ito ba talaga ang masabi nating katiyakan ng kahangahangang buhay? Salamat na lang sa Diyos dahil ang Diyos hindi bumabatay sa kahangahangang buhay sa pamamagitan ng pamamaraan ng artista, ng bayani, ng presidente, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Isa sa mga salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagiging kahangahang ng buhay ay ang 1 Peter chapter 3. Ang 1 Peter chapter 3 ay magbibigay sa atin ng mga katiyakan ng pagiging kahanga-hanga sa kabila ng mga sufferings, sa kabila ng mga frustrations, mga defeat, mga shortcomings, sa kabila ng kahirapan, mga temptations and trials, ay maaari nating pagandahin o maaari nating gawing kahanga-hanga ang ating mga buhay. Pero mariing paalala ko lamang sa atin ngayong gabi na ang kahangahangang buhay ay nagsisimula sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, doon binayaran ni Jesus ang kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At doon lamang magsisimula ang pagkakaroon ng buhay na kahanga-hanga doon sa mga taong sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa. Now, ang tanong, posible bang makatiyak tayo ng ating kahangahangang buhay? Oo, posible. Pero, imposible doon sa mga tao hanggat hindi nila makita at malaman na sila'y mayroong buhay na walang hanggan. Yan ang unang hakbang upang magkaroon ng kahangahangang buhay. Dapat munang magkaroon ng kaligtasan. Dapat muna siyang sumampalataya kay Kristo upang siya'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan ay pinatunayan sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 5 verse 13. O ating babasahin, ganito ang sabi. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 13. Yung po nagpapatunay at yung po ang unang hakbang. Magkaroon muna tayo ng buhay na walang hanggan upang sa ganon makatitiyak tayo ng buhay kahanga-hanga. Sa mga nakay Kristo na, maaari kang maging kahanga-hanga ang buhay mo kung ito'y iyong sasampalatayanan at paniniwalaan at ipamuhay ang 1 Peter chapter 3 verses 8 to 12. Buksan natin at ating basahin. Ang Biblia ay nag-ahayag. 1 Peter chapter 3 verses 8 to 12. Ganito po ang sabi. Katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamain, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama
ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya kapayapaan at ito'y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Ama namin, nagpapasalamat kami sapagkat batay po sa standard pamantayan ng mundo, ang kahangaang buhay ay nababatay po sa kagandahan, sa nagagawa ng tao, at yaman, at angking katapangan. Ngunit salamat po sapagkat hindi po dyan nabatay ang inyong pong paghanga sa buhay ng isang tao, kundi nababatay sa inyong pong mga salita. Samahan niyo kami, tulungan niyo kami sa aming pag-aaral, magbubulay-bulay ng inyong salita upang makita namin ang aming pong totoong kalagayan at matutunan kung paano pong magkaroon ng katiyakan buhay na kahanga-hanga sa inyo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa ating binasa, 1 Peter chapter 3, verse 8 to 12, anong katiyakan ang makikita natin na taglay ng isang taong kahangaang buhay? Mayroong tatlo. Mayroon tayong tatlong maobserbahang makikita na taglay ang kahangaang buhay. Una, pagbabago ng isipan. May pagbabago ng isipan. Ikalawa, pagpipigil ng dila. At ikatlo, pamumuhay sa mata ng Diyos. Kaya una, buhay kahanga-hanga ay nakikitaan ng pagbabagong isipan. May nga sinabi kanina, hanggat wala kang kaugnayan kay Kristo, hindi mo pwedeng magagawa ito. Maaari mong gawin sa iyong sariling lakas at karunungan, pero hindi nangangulugang ikaw ay isang Kristiyano. Ang kailangan mo muna, isuko mo muna ang buhay mo kay Kristo. Pero sa mga na kay Kristo na, ang kahangahang buhay, una, nakikitaan ng pagbabagong isipan. Verse 8 to 9, ganito po ang sabi. Katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip. Maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito, kayo tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Na gusto kong malaman natin kung ano pong kalagayan ng mga Kristiyano rito na sinulatan ni Pedro. Alam natin na mga Kristiyano rito ang sinulatan ni Pedro ay nasa gitnang nagliliyab na pagsubok. Marami sa kanila ang pinapatay, marami rin sa kanilang pinanghinaan ng loob, at marami rin po sa kanila ang nasasaktan at maaring sabihin natin nagdadalamhati. Kaya nga ayon sa net context, may kita natin na tinalakay dito sa chapter 3, verse 1, ang tungkol sa mag-asawa. Dahil sa tindi ng mga problema, sa mga pag-uusig, maaring hindi sila nagkakaunawaan. At minamaliit ng lalaki ang kanyang misis. Subalit, ibinaling muli ni Pedro sa lahat ng mga Kristiyano sa iglesia na dapat sa katapusan ay magkaroon kayo ng pagbabago ng isip. Sapagkat habang sila ay pinag-uusig, maaaring lumalabas yung ugali, ngunit hindi yun ang dapat makita sa isang Kristiyano. At dito sa ating nakita, ang pagbabagong isipan ay nagiging mapagpakumbaba. Yan po yung una. Nagiging mapagpakumbaba. Ang sabi sa chapter 3 verse 8, katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mabait, at may mapagpakumbabang pag-iisip. Ito po'y nagpapaganda at nagpapahanga sa buhay ng isang Kristiyano na siya ay isang mapagpakumbabang
isipan. Ang ibig sabihin po ng mapagpakumbabang isipan, hindi mataas ang turing niya sa kanyang sarili sa iba. Hindi niya sinasabing mas magaling siya sa iba. Hindi niya pinapakita ang mas mahusay siya sa iba, kundi siya ay mayroong mapagpakumbabang isipan. Hindi mataas ang isipan kaysa sa iba o mas magaling, nagiging madamain. Siya ay nagiging madamain sa iba at hindi sa kanyang pansariling damdamin siya umiiral. At mapagmahal siya sa kanyang kapatid. Sabi sa verse 8, nagiging mapagmahal siya. Nakikita niya na marami ring nagdurusa sa time na yon. Sila'y pinag-uusig din at hindi niya hinahatulan na mas magaling siya, kundi dinadamayan ang mga kapatid, kapakanan ng mga kapatid. Nakita natin ang buhay natin, kung picture natin ang context nito sa kalagayan ng mga Kristiyano, sila ay isinusubo sa mga leon at maraming nagdadalamhati. Ngunit marami rin mga kapatid na pinalalakas ang kanilang kapwa-kapatid. Na mag-pray tayo. Kailangan nating pagtagumpayan ito, huwag tayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. Sa ating buhay, ganun din. Imbes na ating pang idikdik yung mga taong mayroong problema at mayroong kakulangan, maaaring nasaktan ka, subalit hindi yun ang paraan na tayo ay maibsan ng ating sarili, kundi dapat tayo magiging madamayin sa ating mga sarili, sa ating kapwa, mapagmahal sa ating mga kapatid, at nagiging mabait. Ang sabi dyan sa ating text sa verse 8, sila ay nagiging mabait. Dahil dati hindi siya mabait eh. Pero ang isang pagkakakinanlan dyan na mayroong kahangahang buhay, siya ay nagiging mabait. Nakikita ang pagbabago. Alam niyo, kung tayo po yung nasa kalagayan ng Kristiyano sa panahon ni Pedro, baka tayo yung magsalita ng magsalita dahil sa tindi ng hirap ng buhay. E ngayon lamang, kuminsan, kapag tayo ay walang magamit sa bahay, wala tayong pera, wala tayong panggastos, kung ano nang pumapasok sa isipan natin, nagsasalita na tayo ng masama laban sa ating kapwa. Dahil atin lamang ipinamumuka kung gaano kabigat yung ating damdamin dahil wala tayong pera. Pero ang totoong kahangahangang buhay, bilang isang Kristiyano, dapat siyang nagiging mapagpakumbaba. Hindi niya inintindi ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng kapwa. At hindi lamang siya nagiging mapagpakumbaba, tulad ng panawagan ni Pablo, ay naging katulad ang isipan natin kay Kristo. Ito po yung sinasabi rito sa verse 8, ito yung katangiang na kay Kristo. Kaya gusto kong gamitin yung panawagan ni Pablo sa mga Kristiyano na dumadanas din mga problema, na sa inyong mga problema, anumang kalagayan mayroon kayo, ay dapat magkaroon kayo ng isipan ni Kristo. Magbago ng isipan. Ano ba isipan ni Kristo? Tignan natin sa Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Itong panawagan ni Pablo sa atin, kung mayroon tayong mga kabigatan, huwag tayo magsasalita ng hindi tama. Huwag tayo mag-iisip na hindi tama, kundi magkaroon tayo ng isipan ni Kristo. Ganito sabi, Philippians 2:5 to 7. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus naman. Ito yung isipan ni Kristo. Ano yung isipan ni Kristo? Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Now, kung ating isa-isahin ito, sinasabi ni Pablo rito, na ang isipan ni Kristo ay dapat ganito sa ating buhay. Kapag nasaktan ng kapatid, ng tayo, huwag tayong gumanti tulad ng kay Kristo. Yun ang isipan ni Christ. Hindi gumaganti. At hindi nagmamaktol. Kapag tayo ay nasasaktan, walang tayong kagalakan sa buhay, kulang tayo sa lahat, hindi tayo dapat nagpapakita ng bitterness, kapaitan ng pagmamaktol o galit. Sapagkat kung ating titignan sa ibang bahagi ng kasulatan, hindi tama yun. Hindi ang isipan ni Kristo.
Si Kristo na ang pinakamatinding dumanas ng paghihirap. Mismo sa gitna ng mga tao, kung paano siyang duraan, sampalin, siya ay hagupitin, siya ay patangan ng mabibigat na salita, nasaktan siya, sinaksak siya, pinakos sa krus. Pero hindi siya nagmaktol. Hindi siya nagmaktol. Kaya sabi ni Kristo, bakit kayo nagmamaktol? Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong kapwa? Hindi pa nga umaabot sa dugo. Pagdanak ng inyong dugo sa pakikipagharap ninyo sa kasalanan. Eh yan, konting bagay pa lang yan. Tingnan nyo sabi sa Hebrews 12 verse 4, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Si Kristo ang umako ng lahat ng ito. At taglayin natin ang kaisipan ni Kristo bilang Kristiyano, na bagamat siya Diyos, hindi niya itinuring nakapantay siya ng Diyos. Hindi na ginamit ang karapatan niyo. Hindi na ginamit ang karapatang siya ay anak ng Diyos. Hindi siya nagmaktol. Bagkus hinubad niya. Ibig sabihin ng hinubad, hindi niya ginamit ang karapatan yun, kundi siya ay nag-anyong alipin. Nagpasakop siya sa kanyang ama at nagpasakop sa kautusan. Kaya sabi sa Hebrews 12, hindi pa nga umaabot sa dugo ang inyong paghihirap. Dahil sa kasalanan hindi na nababago ang isipan. Magkaroon tayo ng pagbabago ng isipan. Na bakit po ganito ang ugali o ang nais ni Pedro sa mga taong ito na mayroong pagbabago ng isipan? Hindi siya nagmamaktol. Tingnan niyo sabi sa chapter 2 ng 1 Peter. Ito pa rin yung context na ito nagpapatuloy isang kanyang sinulatan. Sapagkat nasabi ito, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang yapak. Di ba ito ang sinabi ng ating text, mga kapatid? Sa verse 9. Huwag ninyong gantihan ang masama o ng pagkalipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So ito yung nagpapaganda at nagpapahanga sa buhay ng isang Kristiyano. Ang mayroong pagbabago ng isip. Noong araw, di ba? Sino sa atin hindi rito mainitin ang ulo? Ako, noong araw, mainitin ang ulo ko. Wag mo lang kong titignan na 2 segundo na nakapirmi mata mo, may tama ko mamaya-maya. Ganun ako katindi ka, kainitin ang ulo. Hindi na ugali Kristiyano. Bali ikaw nung hari-hari ka. Pero ngayon, ikaw ay tinubos na isang totoong hari. Dapat ang isipan ng hari yun ang nasa sa iyo. Nakakahinta. Tawagan ni Kristiyano tapos nagmamaktol. Dahil lang sa konting bagay. Hindi pa nga maabot siya. Magdana ng dugo eh. So yun po yung nagbibigay kahanga-hanga sa isang buhay Kristiyano. Nakikitaan siya ng pagbabago ng isip. Ano ba't natin hangaan yung mga artistang yun? Pabago-bago asawa? Pabago-bago ang anong... Hindi yun ang batay ng Diyos. Salamat na lang. Sapagkat hindi siya nababatay ang buhay ng tao. Kundi nababatay sa salita ng Panginoon. Kung mayroon sila, yung bang kiniinggitan ninyo? Sa tuwing kikilo sila, kailangan mayroong gagastos ng malaki? Hindi yung kailangan natin. Ang kailangan dito, tinuturo ng Biblia, ng Diyos sa atin bilang Kristiyano, contentment. Kakontentuhan. Kung anong tinanggap natin, kung wala at mayroon, kontento pa rin tayo. Huwag tayo maghanap na higit sa ating kakayanan. Ikalawa, ang kahangahangang buhay ay namumuhay para
nagbibigay ng sarili. Ang kahangahangang buhay ay nagbibigay ng sarili. Verse 10 to 11. Ganito sabi, sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y kanyang lakaran. Yan po yung ikalawang nagpapahanga ng totoong buhay, nagpipigil ng sarili. Unang-una talaga sa atin, para mapigil natin ang ating buong pagkatao, ay dapat dila muna natin ang napipigil. Tignan nyo ang isang napakalaking barko, papaano siya napapadala o papaano siya kakabig sa kaliwa at sa kanan. Sa magitan lamang ng ugit. Yung maliit na, ano ba sa Bisaya yan? Timon. Yun lang. Napakaliit, pero buong barko nakukontrol. Ganon din ang dila natin. Bago tayo makontrol ang ating sarili, unang-unang makontrol muna ang ating dila. Kasi ang dila natin, apuyan na sumusunog. Kunting salita mo na, sunog buong pamilya mo, sunog buong iglesia, kung mayroong kasilaan. Eh, mahirap po magpukwento-kwento kung ano yung damdamin mo sa iba. Dahil tsak susunog yan. Nagpipigil po ng dila. Bakit? Basahin natin verse 10. Bakit kailangan magpigil ng dila ang isang taong may buhay kahanga-hanga? O nais mo maging kahanga-hanga ang buhay mo, magpigil ka ng dila. Bakit? Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. Ito yung taong nagpipigil ng dila. Siya po, mahal niya ang kanyang buhay. Pag mahal mo ang buhay mo, magpigil ka ng dila. Di ba ang sabi ng utos ng Panginoon, love your neighbor as you love your... Na kung mahal mo ang iyong sarili, ay hindi mo sisiraan ang iyong kapwa. Hindi ka magsasalita ng kapaitan sa iyong mga kapatid. Kaya hindi pwede nyo rito yung paglalakad ng chismis, nagbubuhos ng sama ng loob sa ibang tao. Ayaw ng isang taong yun, na gusto niyang maging kahanga ang buhay niya, minamahal niya kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi siya nagbibigay ng masasakit na salita sa iba. Mahal niya kanyang sarili. Mahal niya ang kanyang buhay. Iisa lang buhay natin, mga kapatid. Tapos malaman ng mga tao, chismoso ka, naniniri ka ng kapwa, pati mga anak mo, sisiraan mo, magulang mo, sisiraan mo, pastor mo, sisiraan mo, kapatid mo, sisiraan mo. Anong karangalan meron ka? Wala na, sira ka. Wala kang buhay na maganda. Hindi ka hanga-hanga. Pag ikaw tangkulan ng mga masakit na critics. At hindi lang yun, nais siyang makakita ng mabuting araw. Paano ka magkakaroon ng mabuting araw kung punong-puno ka, kilala ka ng mga matao, bantog ka na ikaw ay mapanirang kapwa? Paano ka magiging idolo ng iyong mga anak kung ikaw mismo ay naninira ng iyong magulang? Hindi ka makita ng magandang araw. Wala kang magandang kinabukasan. Kaya sabi nga sa 10 Commandments, sa 5th, children, obey and respect your parents. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, hahaba ang buhay mo sa lupa. Alam mo, anak na walang respeto sa magulang, sa Deuteronomy chapter 20, Jeremiah, pinapatay, binabato sa gitna ng plaza. Kung ipahiram natin, walang matitirang anak. Kasi halos karamihan ng anak lumalaban sa magulang. Pero ang isang taong gusto niyang manatiling kahangahan kanyang buhay, minamahal niya kanyang buhay, at nais na makita ng magandang araw. At ang sabi pa, ayaw niyang magsalita ng daya. Tingnan ang sabi sa verse 11.
At verse 10, magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Hindi siya nagsasalita ng daya. Verse 10 and 11, alam niyo quotation ito ni Pedro sa Old Testament. Kung itukot lang ni Pedro ang Old Testament, basahin natin kung anong pagkakasabi doon. Dahil tiyak, mayroong kulang doon. Bagamat hindi kulang yung sinabi ni Pedro dahil ayon sa konteksto. Pero kung sa konteksto sa lumang tipan, mas matindi pa. Psalms 34, verse 12 to 16. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at naghahangad ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti? Di ba yun yung sinabi sa verse 10? Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumaganong masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Yun po yung quotation doon. Doon po sumipi ito si Pedro. Hindi po nagsasalita ng daya. So, ang nagpipigil ng sarili, unang-una pinipigil niyang kanyang dila. Dila. Dahil ito'y pumupunto sa buong pagkatao. At ikalawa, nagpipigil siya na gumawa ng masama. Kung pinipigil yung kanyang dila, maging sa kanyang gawa din. Ginagawa niya. Ayaw niyang gumawa ng masama. Tingnan sa verse 11. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niyang kapayapaan at ito'y kanyang lakaran. Na marami pong lumalayo sa kasamaan. Maraming tumitigil sa bisyo. Pero anong nangyari? Walang ginawa. Hanggang doon lang. Inalis yung mga bisyo, inalis yung masamang gawa, pero wala nang kasunod. Hanggang doon na lang, nagmumukong sa bahay. Pero ang sabi ni Pedro dyan, hindi kulang. Lumalayo sa sama-sama, pero gumagawa ng mabuti. Anong silbi ng pag-iwas mo ng bisyo, pero wala ka namang ginagawang kabutihan? At ikalawa, hinahanap ang kapayapaan. Naghahanap ng kapayapaan, nakatakbo nga, pero ang sabi ni Pedro, pero ito ang kanyang nilalakaran. Dapat ipinamumuhay niya. Kaya maraming Kristiyano, kaibang sinasabi niya kaysa sa ginagawa niya. Madalas pong marinig yan sa prayers eh. Mahusay mag-pray, pero hindi makita sa buhay. Panginoon, tulungan niyo kami maging mabuting ama sa aming mga anak, mahutol namin, pero ang anak, kung saan nandun. Hindi makontrol. Iba yung sinasabi kaysa sa kanyang ginagawa. Pero ang isang taong mayroong kahangahangang buhay, dapat siyang lumalayo sa masama, pero gumagawa ng mabuti. Hinahanap ang kapayapaan, ngunit ito ang kanyang nilalakaran. Pinakamabuti talaga gawin yung inyong anak sa panan ni Kristo. Panan ng Panginoon. Ano ba yan? Malinahan ang anak nyo rito ng 50 years, na pinababayaan nyo lang sa kanilang kasalanan, wala silang alihin pagdating sa kinabukasan. Maaaring dito masaya sila. Pero anong mangyayari sa kanila? Pagtitiis mo, magdurusa sila sa impyerno. Mabuti pa yun paghirapan mo, sila ay iyong salihin. Kaysa magdurusa sila ng walang hanggang panahon sa impyerno. So ikatlo, nakita natin, gawing kahangahangang buhay. At ang kahangahangang buhay ay nakikita ang una, pagbabago ng isipan, pagpipigil ng sarili. At ikatlo, buhay kahanga-hanga ay namumuhay para sa mata ng Diyos. Ha? Hindi ba ang buhay ko para sa mata ng aking asawa? Hindi ba ang buhay ko para sa mata ng aking magulang? What is the chief end of man? Yes! Dapat ang Diyos ang natutuwa sa buhay natin, hindi lang ating mga magulang. Maaaring ang mga magulang natin, kaibigan natin, natutuwa sila sa kabastusan natin, sa kalokohan natin, pero hindi narulugod ng Diyos. Pero kung ang Diyos ang siya mong pinamumuhay na gawin mo yung buhay sa mata ng Panginoon, alam natin matutuwa, marulugod ng Diyos, pati ang iyong mga magulang, pati ang iyong mga anak, pati ang iyong mga kaibigan, sila'y marulugod.
Anong silbi nung sikat ka sa mga tao, pero wala kang kwenta sa Diyos? Kaya ang kahangahangang buhay ay namumuhay para sa mata ng Diyos. Verse 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit, ang laki pong ngunit niyan. Pag nakita po tayo ng salitang ngunit sa Bible, siguraduhin yung basahin yung una at sumunod dahil makikita nyo bakit nandun yung ngunit. Ngunit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. So, ang isang taong gustong maging kahangahan kanyang buhay, dapat namumuhay siya para sa mata ng Diyos. Bakit? Mayroong dalawang dahilan. Bakit siya namumuhay para sa mata ng Diyos? Una, upang siya maging kalugod-lugod sa Diyos. Kapag tayo naging kalugod-lugod sa Diyos, imposible hindi tayo maging kalugod-lugod sa kapwa-tao. Imposible. Sapagkat kung ikay kalugod-lugod sa Diyos, ibig sabihin, sumusunod ka sa kanyang kalooban, namumuhay ka sa kanyang prinsipyo. Kaya magkikitaan ka ng iba, ibang klaseng tao nito. Ibang klase. Chapter 4, verse 15, yung quotation ni Peter, kanina sa verse 10 and 11. Nasabi sa 15, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid. Hindi sinabing sa masama. Bagamat ang Diyos ay tumitingin din sa mga tao masama at matuwid, pero mayroong pagkakaiba rito. Ang mata ng Panginoon ay sa matuwid, nakatitig. Nakatitig. Ibig sabihin, alam niya ang ginagawa natin. Alam niya kung ating ginagawa, ang ating sinasabi, ang ating sinasalita, ang ating iniisip, kung ito'y nakalulugod sa Kanya. Pero kung hindi, mukha ng Panginoon laban sa Kanya. Nakatitig, mga kapatid. At sa kanilang daing o panalangin, bukas ang Kanyang pandinig. Alam mo yung mga taong reklamador sa kalagayan. Yan yung mga taong hindi nananalangin sa Diyos, kaya hindi sila tumatanggap. James 4:2, you have nothing because you do not ask. Wala kayo dahil hindi kayo humingi sa Diyos. Kung humingi naman kayo, para sa inyong kalayawan. Kayo hindi binibigay ng Diyos. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Kaya bigyan lugod ang Diyos sa pamumuhay. Ito, sabi ni Peter, bigyan nyo ng lugod ang Diyos sa inyong pamumuhay na nakikita araw-araw. Pero mo, hindi ng kalagayan nito. Sinusunog sila. Hinuhuli sila, mga Kristiyano sa panahon ni Pedro, at sila'y sinasabit doon sa poste, hinihilira yung poste at papunta roon sa lugar ni Nero, at nilalagyan, nilulublob sa langis, at sinisindihan ginagawang sulo. Kalahin mo yun? Anong gagawin kung isang normal na tao lamang? Ay ba'y magwawala, magmumura lahat ng klase ng salita, lahat ng hinaing, lahat ng kapaitan, lahat ng kasamaan ng salita, ay lalabas sa kanya. Pero ang sabi ni Pedro, bigyan nyo ng lugod sa inyong pamumuhay na nakikita sa araw-araw. Yun yung buhay ng Kristiyano rito, sinulatan ni Pedro. Bigyan ng lugod ang Diyos. Kayo, wala kayong pera, ibibigyan ba natin lugod ng Diyos? Ano mo sinasabi natin? At hindi lang yun. Bigyan ng lugod ang Diyos sa iyong patutuo na narinig ng Diyos araw-araw. Mata ng Diyos at pandinig ng Diyos. Di ba sabi? Ang Diyos nakatitig sa buhay ng matuwid. At narinig ang kanilang dalangin. Alam niyo, mayroon pong isang grupo ng mga mananampalataya na sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng matitinding mga pagsubok, sila'y hinahabol. Sila'y
pinaratangan ng iba't ibang mga kasinungalingan. Sila'y pinahirapan, sila'y pinalalaya sa kanilang sariling mga trabaho, bukirin, dahil inaangkin ng maraming ibang mga taong walang takot sa Diyos. Kaya sila'y naghihirap, nagkurusa. Pero ano nangyari? Umalingaw-ngaw ang kanilang patutuo. Na sila kahit sa kanilang katindihan ng kanilang buhay, hindi nawawala sa kanila ang mga masasarap, matatamis na salita tungkol kay Kristo at nakikita sa kanilang buhay. Alam niyo kung sino mga Kristiyan ito? Thessalonica. Matinding problema yun. Wala silang makain. Pati mga anak nila, kontento. Dahil ang mga magulang, kontento. Ito yung sabi sa Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. Ganito ang sabi ng patutuo ni Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica sa kapila ng matinding persecutions and trials. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at sa Akaya? Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at sa Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano nyo kami tinanggap at kung paano pumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Yan po yung patutuo ng mga taong mayroong kahanga-hangang buhay sa Diyos. Wala silang humpay sa pananalangin. Alam niyo, kung kailan tayo mayroong problema, hindi mo nagkataon nun na magkaroon tayong problema, magkaroon tayo ng di nasahang pangyayari, dahil tayo sinusubukan ng Diyos, saan tayo babaling kapag tayo wala nito, kapag tayo nasaktan nito, kapag tayo inalimuran nito, saan tayo babaling? Karamihan sa atin, kapag ka may problema, lumalayo sa Panginoon, lumalayo sa means of grace. Anong means of grace? Prayer meeting, worship, Bible study, prayer, pagbabasa ng Biblia, yun ang means of grace. Kapag tayo may kabigatan, puntahan natin ito, sapagkat makakatagpo natin ang Diyos. Pero kadalasan sa atin lumalayo. Hindi yan ang buhay kahanga-hanga. Yan ang buhay na sila. Walang magandang patutuo. Pero mga Kristiyano, sa Thessalonica, gano'n ang kanilang ginagawa. At hindi lang yun. Kaya sila, namumuhay para sa mata ng Diyos, dahil gusto niya maging kalugod-lugod sa Diyos, at ikalawa, upang sila'y maging kakampi ng Diyos. Alam nyo, kapag ako may problema sa bahay, nung binata ako, madalas yun, nakakapanakita ko ng tao. Minsan, binugbog ako, no? Bata pa ako, high school. Pero sinumbog ko yung ama. Nanay ko. Sinumbog ako. Kasi natutuwa sila sa akin dahil, biro mo, binata na ako, nakasultas pa rin. Wala kasi pagbili. Bingilan mo kang short pass naman, bitin hanggang bintigan. Tapos lapad-lapad. Tampulan talaga ako ng tukso. Pero nanay ko, sabi, napana ko sila po. Pampahan mo dyan. Huwag kang magpapakawawa dyan. Niluluko ka nila, hinahama ka nila. Ang gawin mo, ganito, kumuha ka ng bato. Itamang-tama sa, sa kabao mo, dalawa. Tapos tanggapin mo yung hamon, makipagsuntukan ka, pero unahin mo, suntukin yung ilong yung madaling dumugo. Alam mo po, ang tuwa ko, na pinapuyan ako ng nanay ko. Alam nyo, kung kayo ay kinakampihan ng Diyos, anong makakaramdam ninyo? Pero kung ang Diyos laban sa iyo dahil ikaw ay nagmamakton, masama ang loob mo, wala kang mukhang yara. Wala kang mukhang yara. Ito yung mga tao ito, gusto nilang mamuhay sa mata ng Diyos dahil gusto nilang ang Diyos ang maging kakampi nila. Tingnan sabi sa verse 12, again sa ating text. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga paningin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Kaya ayaw niya gumawa ng masama dahil magiging kalaban niya ang Diyos. Bagkus ginagawa niya yung unang bahagi,
na siya'y maging kalugod-lugod sa Diyos dahil nais niyang kakampi niya ang Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kapag mukha ng Diyos ang laban sa iyo, wala kang mapagtaguan. Subukan nyo lang, nanay ko rin example ko, no? Humingi ako, kulit ko eh. Humingi ako ng baong padagdag. Kasi yung baong ko nila, 10 centimos eh. Nung lahat pa ako sa Ariano, sa Pasay. 10 centimos, pambili ko ng pancit may sabaw yun sa palengke. Gusto kong padagdag ng 5. Alam mo, titignan ako nanay ko na nakalabas yung ngipin. Talagang nanginginig ako. Tingin na nanay ko nakalabas yung ngipin, nakatidig sa akin. Yung mukha niya, alam kong kalaban niya ako eh, sa mga sandali yun. Alis na lang ako. Gaano pa kaya kung ang Diyos, mukha ng Diyos, ang titingin sa iyo laban sa ginagawa? Alam ko, hindi ka makakatayo. Again, tingnan natin paano kinote ni Pedro ito sa Psalms 34 verse 16. At paano ang pagkakasabi doon? Ang sabi doon, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng sama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Wow! Pagka ang Diyos ang laban sa atin, inaalis ang ating alaala sa lupa. Ibig sabihin, sumasama ang buhay natin. Lumalala. Dahil wala ang biyaya ng Panginoon. Na bakit laban ang Diyos sa mga tao masama? Natural, sinabi sa Biblia, sa salita na dahil sila ay gumagawa ng masama. Gumagawa ng masama. Na paano ito nalaman ng Diyos na gumagawa ka ng masama? Alam ba ng Diyos ang ginawa mo kanina? Alam ba ng Diyos kung anong ginawa mo kahapon? Maring hindi alam ng nanay mo, maring hindi alam ng tatay mo, maring hindi ko alam. Pero alam ng Diyos. Proverbs 16, verse 3. Ang sabi ng banal na kasulatan, Proverbs 16, verse 3. Doon ka pala sa Psalms 34, verse 16. I'm sorry. Nakatitik. Nakatitik ang mata ng Diyos sa iyo. Kung laban ng Panginoon sa mga gumagawa ng masama, ay sabihin wala sa kanilang biyaya. Alam mo ba kung wala ang biyaya ng Diyos sa kanila? Ano mangyayari? Narinig niyo ba yung kasabihan sa Romans chapter 9? Sinabi sa Romans chapter 9, Jacob have I loved, but Esau I hate. Totoo bang kinamuhian ng Diyos si Esau? Literally, emotionally? Hindi po ganoon ang pagkakaunawa doon. Parehong mahal ng Diyos si Jacob at si Esau. Ngunit si Esau, yung pagkakasabing tinaputan ng Diyos, ibig sabihin, iniwan siya sa kanyang sariling kasalanan, sa kanyang buhay makasalanan. Walang biyaya sa kanya. Kaya patuloy siyang gumagawa ng kasamaan. Samantalang kay Jacob, kahit na siya nagkakamali, nandoon ang biyaya ng Panginoon kaya nakagawa siya ng kabutihan. Kaya ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 to 13, itong tanda natin at dapat tignan natin sa ating mga sarili. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Hindi lang pag-uusig, problema. Kawalan. Subalit, ang masamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Bakit? Wala ang biyaya ng Panginoon. Kapag iniwan ka ng biyaya ng Panginoon, wala kang ibang gagawin kundi gagawin mo, ipamumuhay mo ang likas mong pagkataong makasalanan. At ang gawa ng kasalanan ay ibabaon ka sa karumihan, ibabaon ka sa kabulukan ng ikay mapahamak sa kapamakan. Ngunit ang biyaya ng Panginoon kung nasa sa iyo, kahit ano pang bigat ng iyong kasalanan, ito ay kanyang lilinisin at pagtawarin at ikaw'y patuloy na babaguhin sa iyo. Gawin mong kahanga-hanga
Ano yung buhay? Huwag mong hayaan, huwag ka magpadaig sa dikta ng iyong damdamin. Kung ikaw'y nasaktan, kung ikaw ay nawalan, kung ikaw ay may problema, lalo kang lumapit sa Diyos sapagkat ikaw ang kailan. Kaya ang tanong ko mga kapatid, 3 bagay bago tayo magtapos. Kumusta ang iyong inaasal ngayon? Kumusta ang ugali mo ngayon? Nakakatingin ka ba sa mata ng tao? Kristiyano ka ba? Kung hindi ka pa Kristiyano, kailangan tumingin ka sa mukha ni Kristo upang ito'y biyayaan ng kaligtasan. Napakatindi ng ginawa ng Panginoon para ito'y mapatawad. Siya mismo ay bumaba, isang Diyos na katawang tao, isang hamak na katawang tao para harapin ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Palagan mo yan upang makapagsimula ka ng isang magandang buhay. Pero bilang Kristiyano, kumusta ang inaasal mo ngayon? Marunong ba tayong tumanggap ng pagkakamali? Kailan ka humingi ng patawad sa mga na-offend mo? Kababaang isip ay marunong tumanggap ng kasalanan. Marunong tumanaw, tumingin kung sino ang taong kanyang nagawa ng kasalanan. Mapagpakumbaba siyang lumalapit upang humingi ng forgiveness. Kumusta ugali mo ngayon? Marunong ka bang magpaubaya para sa kapakanan ng iba? O ang isip mo lang yung sarili? Meron ka bang self-pity? Nais mo bang ikaw lang tinitignan, ikaw tinataas palagi sa iyong buhay dahil magaling ka, mahusay ka? Kailangan ng pagbabago ng isip. Dumadamay ba tayo sa mga kahinaan ng iba? O kahinaan natin ang iniisip na natin? Ano gusto nating makita at malaman ng tao sa atin, lalo na sa Diyos? Ano? Mahusay? Magaling? Kahambugan? O kababa? Marunong ba tayo magpakumbaba? Kailan? Ngayon. Kung hinahanap po ang iyong buhay at kagandahan ng buhay, lakaran mo ito. At tumingi ka ng forgiveness sa mga taong na-offend ka. Huwag kang tumingin sa iba, tignan mo yung sarili. Kumusta ang iyong pagpitigil ng sarili? Kapag ikaw ba ay tinatanong, sumisinghal palagi? Laging galit, nangangatwiran? 1 kilometrong pangatwiran, isang tanong lang? 1 kilometrong katwiran pa rin ang pinahihirap. Kung marunong pakumbaba, kaya mo magsalita ba? Naingatan mo ba ang iyong dila? Masakit pa ba magsalita? Paano tayo tumatanggap ng mali? Ginagantihan din natin ng mali. Lumalayo ba tayo sa mga bagay na nakakasira sa ating magandang pagtuturo? Iniiwasan ba natin na makabalita ang ibang tao sa ating lihim na ginagawa? Hangarin natin ang buhay. Hangarin natin ang kahanga-hanga buhay. Ikatlo, kumusta kaya ang tingin ng Diyos sa iyo? Nalulugod kaya ang Diyos sa iyo? Nalulugod kaya ang Diyos sa iyo araw-araw? Matamis kaya ang kanyang pagdinig tungkol sa iyong sarili? Masabi ba natin nalulugod ang Diyos sa atin? Ano yung dapat